bahagi. So, balik tayo na-off yung ano natin. Pag-uusapan natin ng Pasko. December 25. Bakit December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Dahil mayroon pong mga reklamo na total sa bagay anyway, patapos na rin yung taon natin at papalapit na yung Pasko, ano? At nga, pag-uusapan natin tong December 25 sandali. Kasi maraming mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya ang hindi katanggap-tanggap kung bakit December 25 ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. At sabi ika nga, wala daw sa Biblia ang mga ganitong senaryo. Okay, pag-uusapan natin ito matapos ang ating dasal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Wala na muna tayong video ngayon na ipalalabas. Meron sana dito nga pagbibigyan natin pansin itong vlogger. Hindi ko alam kung anong religion ito na inatake na naman niya ang Pasko. So kaninang umaga, kaninang tanghali, nagkaroon tayo regarding about kay sandali lang regarding about kay pastor na nangaral na ang debate ay ayaw ang debate. Pero sad to say, nung na-play natin yung mali yung jack na lagay natin, kaya walang masyadong boses si pastor. At magpasko po di ay ning born agoy gaps, gi-invite man mi karon. Oy, magpasko pala. Wala tayong video dahil yung laptop natin kulang siguro ng monitor, kasi kapag mag-play tayo ng video ay mawawala yung audio natin at mawawala tayo sa ere. Pagka may tumawag at mag-video call, hindi siya pwede dito dahil in Bisayan pilit-pilit magud siya. So pipilitin natin na magkakuha tayo kung mayroon mag-sponsor dito, mas maganda para tuloy-tuloy yung program natin. Sa ngayon, wala muna tayong papapasuking bisita. Ang maganda sana cellphone yung gamit, kaso lang pag yung cellphone mas mawawala din tayo sa ere. Kaya minsan may mga panahon na sandali lang hindi pa na-start pala itong yung YouTube live natin. Sayang, nalimutan kong mag-start sa YouTube live natin. Sige, sa mga taga YouTube channel na nag-subscribe sa ating live, magandang gabi po sa inyong lahat. Na hindi ko nalimutan ko pala mayroon pala tayong live sa YouTube, nalimutan ko. Sa Facebook lang na-click ko. Ay nako, sige lang, at least hindi pa naman tayo nakapagsimula regarding sa ating topic. Ay pag-uusapan natin itong bakit wala ang pagdiriwang daw kasi wala sa Biblia. Dali lang stop. Nag-start na tayo sa YouTube. Daw wala sa YouTube, wala tayong live sa YouTube. Mali siguro yung pag-modify natin sa Dali, titignan ko muna ito sa YouTube. Minsan kasi may mga problema dito sa ating YouTube channel. Natapos ay, bakit tinapos ito? Mag-start muna tayo ulit. Diba stop, start. Diba nag-start na to? Bakit sayang. Ay sandali lang di ko alam naka-live na pala tayo sa YouTube channel, bigla lang na-stop. Sandali lang kukunin ko muna itong link ng YouTube channel natin, tsaka mag-live tayo ulit para may mga viewers naman tayo sa YouTube. Nawawala pala yung live natin. Meron na sana 4 minutes. Sayang. Sige lang.
Ang hassle kasi kapag YouTube tayo mag-live dahil dalawa yung link na ipipaste natin dito sa ating sa ating OBS studio para makapag-connect siya doon at makapag-live na tayo. Dito kasi sa Facebook isang link lang, pagkatapos ayos na. Pagka sa YouTube channel, ito dalawa pa yung kopyahin natin. Copy link muna natin itong dito muna tayo sa modify para control B. Ayan yan, i-modify muna natin to. At pagkatapos mahirap pag hindi ka marunong sa OBS, wala kang alam sa OBS, mahirap mag-live. Kaya ginawa ko na lang itong OBS para mas okay siya dahil dalawa yung dalawa yung pwede live natin sa Facebook at saka sa YouTube. Kapag sa cellphone lang, isa lang ang pwedeng mag-live sa lang walang live sa YouTube natin. Di ko alam, nung nagla-live tayo sa YouTube, mayroon pala tayong mga viewers. Di ko alam mayroon pala tayong mga viewers. Okay, sandali lang, titignan ko muna itong sa YouTube channel natin. Bakit wala tayong live? No views, 1 minute. Pero hindi nakalagay dito na live stream offline. Bakit na offline tong live stream natin? Anong nangyari? Ito, ito. Hindi naman to nagka-offline. Siguro baka sa kuan ito sa settings. Yan kasi ang hirap kapag wala kang masyadong background dito sa mahirap talaga. Mahirap talaga maging isang sige lang, at least patuloy pa rin tayo sa ating ginagawang live. Ayan, yan. Okay. Naka-live na tayo sa ating YouTube channel. Pero offline nga lang. Okay na. Okay, balik tayo sa sa Facebook. At salamat sa mga nag-follow sa atin sa ating live. Magandang gabi po dyan sa may punto por punto. Magandang gabi po sa inyong lahat. At kina Reverend Father Darwin Gitiano, dong makapasod ka, pagpasensyahan na muna yung gustong pumasok ka, kasi yung gamit ko is OBS. So hindi ka pwede makapasok at hindi ka rin pwede maka-join sa ating live unless and until i-video call mo ako at pwede dito. Pero bawal po sa video call dahil mawawala tayo sa ere. Mawawala tayo sa ere. Sige lang, pagka mayroon na tayo sigurong monitor, matransfer na natin tong isa dito, i-try natin. Kasi dati nakapasok naman sila Bulawan through video call, lisod basta OBS. Yes, pilit-pilit man gapo. Hindi naman masyado, okay lang naman dito sa akin. Pagka nga may pumasok video call, mayroon akong group chat na pwede kayong masali at mag-video call, pwede tayo dito mag-usap-usap. Ang kaso lang, pilit-pilit talaga, wala tayong magagawa. Pag cellphone yung gagamitin natin, okay sana, pero kaso sa cellphone, pag magalaw itong cellphone ko, mawawala din ako sa ere. Kaya may tendency, dati may mga live ako na minsan inaulit ko. YB Tok Kigwang Gadasok. Sinabi ko na sa inyo wag lang tumawag dahil mawawala tayo sa ere. Sandali lang nagla-live ako. Wag tumawag, nagla-live ako. Sino ba ito? Ay, si Sir. Sir, pasensyahan na muna sir nag-live ako sir. Sandali lang, chatan ko muna itong si wait sir, nag-live ako. Ay, so sa mga gustong pumasok pagpasensyahan na muna dahil wala muna tayong papapasokin ngayon. Kapag okay na lahat, kahit magdamagan tayo dito, ano ba ito? Sige, tignan ko muna ito your receiving message. Sige. Mamaya na yan, sir. Gawas sa paganism nga doktrina.
Mamaya na itong mga basher sa Messenger. Ngayon, ang tawag dito, ang Pasko, pag sinabi nating Pasko, Passover, paagi sa ibabaw ang Bisaya. Bakit ginugunita natin mga Katoliko ito? Dahil ito po ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkamali ba ang simbahan sa kanyang deklarasyon? Hindi nagkamali ang simbahan. Meron nga minsan may mga tanong na itong December 25, sino ba talaga Santo Papa nagdeklara na official date ito? At pagka Santo Papa po yung magdeklara, wala na tayong magawa. Wala na tayong magawa pagka Santo Papa yung magdeklara sa atin dahil official na yan. Kapag ka-official po ang deklarasyon ng ating Santo Papa, we have to follow because that's in line sa ating tinatawag na magisterium. Kapag sinabi ng Santo Papa, mali yan, ito ang dapat, ito ang tama, so we have to follow it. Sa patungkol naman sa Pasko, ang deklarasyon ng Pasko po ay si Pope Julius I was the Bishop of Rome from 6 February 337 to his death, no, in April 12, 352 kung hindi ko nagkakamali. He is siya yung nagdeklara na official birth date of Jesus Christ, December 25. Mayroon ba tayong basihan dyan sa Biblia? Kahit Biblia, mayroon bang mababasa? Yung may mga may mga ibang sikta na pilit nilang sinasabi at pilit nilang itanong sa Katoliko na mayroon bang mababasa sa Biblia na December 25 ay kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? As far as the Bible is concerned, kung naghahanap sila, yan po yung mga sasabihin na lang natin maling mga tanong. Alam nyo ba kung bakit maling mga tanong ito? Dahil pilit nilang hinahanap at hahanapin ang wala naman sa Biblia. Dahil ang Biblia, hindi po kalendaryo yan. Hindi kalendaryo ang Biblia para maghanap kayo ng petsa, para maghanap kayo ng date. Balik sa date ka po di pa yan kabisado. Sino ba ito? Liso, balik sa date ka po di mo pa yan kabisado. Sino ba itong mga anti-Catholic ito? Ayaw sa Pasko, tumatanggap naman ng regalo. Ayaw sa Pasko, tumatanggap naman ng regalo. Halimbawa, itong si Daryl Villanueva, isang debater daw ng Seventh-day Adventist. Tumatanggap siya ng regalo galing kay Counselor, laki pangatawa. Si Bulawan din, nag-vlog din siya, nagla-live. Tumatanggap ng beans na regalo. Tumatanggap si Bulawan ng regalong beans. Diba? Diba ayaw sa inyo ng Pasko kasi yung older than kay Christ? Diba bawal sa inyo ang Pasko? Dahil ang Pasko ay para sa kanila po kasi pagka Pasko ang pag-uusapan is isa pong sandali lang medyo okay ba itong may signal natin? Minsan kasi nawawala tayo sandali lang titignan ko muna ito. Nawawala kasi tayo sa ire, hindi ko alam. Ay naku. So kaya nga nawawala talaga tayo sa ire. Hindi ko alam kung bakit So kaya nga kapag sinasabi natin na Pasko ay pilit itong pinagdidebatihan ng mga ibang sikta dahil para po sa kanila mali ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung mali, di ano ba yung tama? Ano ba talaga ang tamang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Magandang gabi bro. Hingi sana ako na bro ng chapter sa search bro. Saan just po ba kailangan ng tao isang reliyon bro? Ng tao ng isang reliyon bro. May kasamaan kasi ako ng Bible alone bro. Sandali lang
Kapag kailangan ng isang tao na reliyon, tama yan. Sa sa tawag nito, yung sa Santiago 2:27, di ba, nangaral si Santiago ng isang pure and genuine religion, di ba, isang pure na genuine religion. Di ba, si San Pablo din nangaral din siya ng relihiyon, o ng Timoteo chapter 3 verse 16. Anyway, at itong sinasabing okay, itong sinasabing wala sa Biblia ang Pasko, mali. Kung tutuusin nga, meron tayong mababasa sa Biblia, December 25, ayan o. December 25, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, nasa Biblia po yan. Nasa Biblia yan. Hindi mo masasabing wala sa Biblia. Nasa Biblia talaga ang kapanganakan ng ang ating Panginoong Jesucristo. At ang tawag nito, yung mga nagsasabi na wala sa Biblia pero tumatanggap naman ng regalo. Tumatanggap naman ng regalo, di ba? So anong batayan na yung simbahan ay hindi nagkakamali? Dahil biblical basis po yan. Baka siguro sabihin, hindi tama ang December 25. Hindi official date ang December 25 din. Kapag hindi official December 25, pag hindi official date yan ang tama. Minsan nga may mga Katoliko siguro na hindi alam. Nung papalipat ng tawag nito ng ibang sikta, kasi mayroon na silang mga pagdududa sa pananampalatayang Katolika, sabihin na lang, mali ang December 25. So pag mali, ano bang tama? Ang simbahan po, walang exact date. Yung babasahin ni Bacalares na pastor ng isang Seventh-day Adventist, yung binasa niyang libro na yung Catholic Encyclopedia, sabi doon sa libro, hindi po, kahit nga Katolika, not exact date yung December 25, walang nakakaalam. Tama naman yung sinabi ng Catholic Encyclopedia na not exact date kung pagbabasihan natin ang Biblia. Dahil ang Biblia, hindi po kalendaryo yan. Hindi kalendaryo ang Biblia para maghanap ka ng mga petsa. At hindi rin birth certificate ang Biblia para hanapin mo lahat. Kung kailan pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, kailan lahat detalye, wala. Ang tanong, alam ba ng mga apostol ni Kristo, December 25, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Alam ba ng alagad ni Kristo na mga ebanghelista na ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ay tawag nito ang December 25? Alam. Dahil kapag hindi alam ng alagad ni Kristo, halimbawa, sino ba sa mga alagad ni Kristo nagkakaalam na siyang nag-post sa Biblia, nag-record sa Biblia? Di ba? Si San Lucas. Paano natin malalaman na si San Lucas alam niya? Dahil si San Lucas po, sandali lang titignan ko muna yung audio natin dito kung okay ba. Loud and clear para dito. So, magsabi lang kayo kung kung hindi okay yung audio natin. So, ang sinasabi na tinatawag nito na na exact date, tama, sa Biblia wala talaga. Wala tayong mababasa. Pag hahanapan natin ng verbatim, yung sinasabi na verse to verse talaga. Pero halimbawa, yung nasa loob ng Biblia, mababasa ba?
Iba kasi yung mga tanong ng mga ibang sikta. Mababasa ba sa Biblia December 25 kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? As far as the Bible is concerned, mababasa talaga. Alam ba ninyo, mayroon akong babasahin na itong salin po sa Biblia kuan. Sa Biblia sandali lang itong walang audio bro. Walang audio? Walang audio. Okay lang audio. Mayong gabi bro Gaps. Ito mayroong nagsasabi nagpataka na daw ta. Ang pangutana kung nagpataka ta, unsa magitinuod birthday sa atong Ginoong Jesucristo dili December 25? Ay walang utos ang Biblia na mag-celebrate tayo ng birthday ng ating Panginoon. May utos ba ang Biblia na mag-birthday tayo sa sarili natin? Mag-birthday tayo sa mga mahal na sa buhay natin? 'Di ba wala? Walang binanggit ang Biblia. Bakit importante? Dahil pumahal natin sila sa buhay at inalala natin ang ating kapanganakan. Kung inalala natin ang ating kapanganakan, kaya nga mayroon tayong ihaw, di ba? Manok, lahat, mayroon tayong handaan. Ano pa kaya't birthday ng ating Panginoong Jesucristo? Straight to the point. Live. Sa Biblia, mayroon ba? Nabanggit yan, oh. Agis the light pa rin tayo pagkagabi. Agis the light pa rin tayo pagkagabi. Anong nangyari sa ating audio? Ay, sa ating background, ayan. Oy. Kapag ayan agis the light, hinaan muna natin konti itong ilaw natin para hindi tayo masyadong agis the light. Ayan, yan. Okay. Ayan. Sa Biblia, mayroon nang binanggit dito ang December 25. Basahin natin ang sulat po ni sulat sa Biblia. Ayan sa nakaakibat dito sa sulat di San Lucas. Ayan. Tama yung binanggit sa Catholic Encyclopedia na walang exact date. Tama yan. Ayan dili naman doktrinal ng imong bidig po. Mao gani, mao ni akong giingon. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung dili pwede mag-celebrar og birthdays Ginoo, anong ga-celebrar ta sa tong kaugalingon? Dapat alam ninyo yan. Dili mo celebrar o birthday ka mo dawat ra mog regalo. Ay. Inyong isa abos dalunggan. Gitagaan mog regalo ni counselor. Gitagaan mog regalo ni manager. Ni kapitan. Pero pagkahuman na wana pangatake din mo sa Katoliko. Straight to the point. Live. O sa may tawag aning mga taong gasigig-usig aning Christmas kay di mabasa sa Biblia. Apan og tagaag regalo di mo balibad. Di ba yung naitampok natin dito si Bulawan? Lisod man kay balibaran bro Gaps. Balibaran ni mo na nga. Matod pang Bulawan, grasya na guna. Unya panahon og na mga lights on. Tuwa man lagi mo sa plaza, gadit-dit man lagi mo dito uban sa iyong asawa, uban si mong uyab. Unya, selfie-selfie pa ning uban dito. Background, aggatong Santa Claus. Musa man na? Diba, kanay, madalar magimog hipokrito, magina inyong klases ko, ana? Nya, unsa may giingon? Pamatod daw sa imong kalendaryo nga ang birthday ni Jesus ay klaro kay na. Kung imong tanawon ang kalendaryo ana mga sukintig paminaw nga inyong gibitay-bitay das inyong balay nga gigamaan ning Katoliko, di magid kamoy gigamaan na. Anang Gregorian calendar di man na inyo nakabutang diha December 25 Christmas day, birthday na sa tong Ginoo nya gideklarar sa gobyerno legal holiday na. Kung di ka mo to illegal ka. Straight to the point. Live. On the spot. On the spot. Matod pas, according sa nag-comment natin dito, unya bisag dili mao nga pizza imo gi-celebrate gyapon. Sige. Simple lang. Kung hindi tama ang pizza, ano? Ano ang tama? Magbigay ka.
Sige ha. Meron ako Bible scholar ha. Ito Biblia eh. Yan o, basahin ko ha. Sa Acts chapter 2, may nakalagay dito sa baba, parang facts to know na rin. O, yan ha, yung sinasabing leave it. On December 25, we celebrate Christmas, the birth of Jesus. Sa loob ng Biblia ito ha, nababasa natin. Ngayon, kapag i-deny ninyo ang lahat na ito, then, sinong biblical scholar na pwede ninyong i-representa na nagsasabi talaga siyang mali ang December 25? Ha? Kung mali ang December 25, din bakit nakipasko kayo sa mga purok? Ha? Bakit nakipasko kayo? Bakit tumanggap kayo ng mga regalo? Bakit tumanggap kayo ng mga Christmas bonus? Bakit tumanggap kayo ng mga 13 months pay? Kung ano-ano pa yan? Ha? Di ba mali? Kung mali ang December 25, then what is the fixed date? Ayan na, Biblia binasa ko ha. Meron ako ebidensya. O, diksyonaryo tayo. Hanap tayo ng diksyonaryo. Christmas. Baka mayroon dito, Christmas. O, kung mayroon, Christ. Wala. December 25. Basa tayo. Baka ABCD. Basahin natin yung December 25 kung mayroon ba. O, ayan ha. December 25. Nakikipasko kayo. Sa Bisayan term, mga dawat limpyo ramo. Dawat limpyo ramangin mo. Di mo ganahan magsaulog pero tuas plaza galaag-laag pag nai-opening. Nya adto sus yaw-yaw gawaras pa ning uban ninyo kinang empleyado gobyerno masugog di tagag Christmas gift. Pirting paita December. Iro ba itong December? Oh, December. Kulang ang maliit lang to dictionary. December 20 walang December 25. Dito sa akin meron yung malaking dictionaryo ko, yung Merriam-Webster. Ayan oh. I have so many kind of dictionary here. Ito lang muna nga babasahin natin. Mga baga man na silagnaong ng kanang di mo dawat bitaw Taos Kristo December 25. Unya mo dawat ra regalo. December. Wag basa tayo in December in magbasa tayo December Christmas ABC. Dito tayo sa Christmas. Papalo up na lang tayo bukas kung totoo bang December 25 yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero dito magbigay muna tayo ng mga komento sa mga ayaw maniniwala ng Pasko at nakikipasko naman. Malaking katawa-tawa yung ginagawa ninyo, mga banat nyo, wala na yan, panis na yan eh. Christmas. Babasahin natin to ha. Yung tawag dito, Christmas. Kung ano ba yung binanggit dito sa ating ating dictionary, Christmas. Para alam nitong mga ibang sikta. Christ December 25 Christ Christian. Mayroon to nabasa ko dito hindi ko na lagyan ng marker yung Christmas celebrating the birth of Jesus Christ December 25. Mayroon nakalagay Christ. Yan. Christmas, a Christian feast
Piyesta ng mga Kristiyano. On December 25. Nakita nyo? Diksyonaryo po ang binasa natin. Kahit diksyonaryo, alam. Pero itong mga ibang sikta, hindi alam. Nasa kasulat sa diksyonaryo. Dili sila mo to December 25 kasayo pang kalendaryo mo to Sabado nya naas kalendaryo. Ingon ang mga sulpot pagano daw ang Christmas. Tagaan og regalo dago kayo bikangkang kamot ni dawat sa regalo sa pagano. Ngayon Diara Jamil Baloria kalendar basi. Ang kalendaryo, lilinawin ko lang ang kalendaryo igo lang na nag-record ang atong Santo Papa sa unsay mga nahitabo. Ang tinuod ang atong Santo Papa dili gid siya mao mismo ang natao anang December 25. Question: kay balo bang mga apostoles sa birthday ni Kristo? Yes. Si San Lucas, di man na apostoles, doktor man na, evangelist, banghilista ba? Siya ang nakapamatuod nga nakabalo siya. In the first place. Mayalong Bisaya na tayo para maintindihan itong marami. Nganong nakabalo man si San Lucas nga nabunyagan si Kristo 30 anyos ang edad? O ganong nakaibalo si San Lucas nga 12 anyos si Kristo na asulod sa templo na bilin? Kung wala sa kaibalo sa birthday ni Kristo, kung hindi alam niya ang birthday ng ating Panginoong Jesucristo, din nga, bakit? Alam niya ang edad ni Kristo. Mindset ba? Mindset. Mindset. Dapat alam ninyo yan, Kung wala kahibalo, nganong nakabalo man. Ang simbahan, pag moingon mo nga, di man kuan, dili man na exact date. Sa ato pa, ang simbahan ani mahulog gawa gialamag. Asa naman yung giingon nga ang simbahan, punduhanan sa kamatuoran, pag-abot sa birthday ng Kristo, zero balance malagi. Straight to the point. Live. Mao na diha. Yan ang tandaan ninyo. Gisaulog sa Pasko, sure nagaana. December di ay unang yung Pasko po. Alam ba ninyo kung ano yung Pasko? Kabaw ba mo unsa ning Pasko? Sa Bisaya na Passover. Sa in English paagis ibabaw. Kasabot na mo. Ibali-regali na ako. Masuko din mo. Now, ang rason sa laing termino, Lamb of God, Kordero sa Dios. Karon, nganong maingon man ta nga Pasko na gyud. Tungod kay mo nang adlaw, mo nang bulana nataw ang Kordero sa Dios. Si San Juan miingon siya, tan-awa niya ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Assignment na ninyo Asa na bersikulo mabasa. Unya, kay birthday man gina sa atong Ginoong Jesucristo, that is the exact date ang deklarasyon sa simbahan, Kay mismong si San Lucas, kay bawo man, bukas, we have to calculate that one, ngayon na December 25 na. O sa karon mga komentaryo sa taanin niya. Ano nga, dawat sila regalo niya, di mo tuog Pasko. Si Bulawan, live pa dito. Bugaps, sa kadawat na magagregalo, bugaps. Nanginambog sa siyang regalong t-shirt nga, sus, Ginoo ko. Dili angay panghinambog na, gikan na po nas Katoliko siguro. Mga taki mong Pasko, nga di, tinuod na. Di doon siya magideo, what is the exact date? Kung nato yung istriktohon gina yung mga balaod nga, kada bitong, di pamursigir gyugo di mga illegal, nga priso na siya, barista, mga protestante, tanan, nga mo to, kaya nga naman, deklarasyon sa gobyerno, legal holidays,
ang pangutana nga nung wa mo moto di illegal mo. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Komentaryong walang pinanigan. Straight to the point. Maiinit na isyo, tinutukan. Straight to the point. Ha? You are illegal. Ka in the first place, di, magin mo to. Now, you have to meditate ba sa iyong kinabuhi ba? The fact na nagsupak-supak mo sa adlaw na tawhan sa Ginoo kay dili December 25, din unsa may exact ani? What is the exact date of the birth of this? Awa magi mabasa sa Biblia na, brad. Normal man na kay that is what we call the Bible is not kalendaryo. Murag na diferensya sa panghuna-huna ning tao nga nangita sa pizza pero sa kalendaryo gaukab o sa Biblia gaukab. Kung magbase tag kalendaryo, ang kalendaryo ba tama? Unsa may giingon sa Biblia? Anong sinabi sa Biblia? Saan ba yung magandang balita Biblia natin dito? Anong sinabi sa Biblia? Sa sulat ni San Pablo, Roma 13. Magbasa tayo Roma 13:1 hanggang 2. Halong Bisaya na tayo para makaintindi yung iba. May mga nag-comment dito na Bisaya. Kahit na Tagalog tayo, Bisaya pa rin yung comment ninyo. Halata kayo basin kabalo ka. Walay mabasa bro, basin kabalo ka. Don Dan Lai watching. Good evening sir. Oy, magandang gabi po. Ngay sa ngay ni. Good evening sir, watching from Bislig City, Surigao, si RMG Direk Bermales Ponte. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa gobyerno na ay NPA, religion na ay Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kapag Tagalog section tayo paggabi, you have to Tagalog your comment. Bakit Bisaya? Paggabi Tagalog ako, alam nyo naman siguro yan. Kahit nahihirapan ako sa pagtagalog dito, sige pa rin. Ay importante na makapagbigay tayo ng kaalaman sa mga kapatid natin sa pananampalataya na mga hindi nagkakaunawa ng Bisaya. Kayo hindi kayo nagkakaintindi. Pwede mo sulod bro, pagpasensyahan na muna bro dahil nakagamit po tayo ng laptop at siguro pag gumagana na itong monitor natin, pwede ka na pumasok ka dito. Pag pumasok ka, pilit-pilit yung natin Brad, yung connection sa laptop. Okay lang pag sa cellphone. Sa susunod na lang mag-inform lang ako sa iyo. Ang bawat tao ay dapat pasakop ng mga pinuno ng pamamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Dos, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinatalaga ng Diyos, at sila'y mararapat na parusa. Kawawa kayo, lumalaban kayo sa gobyerno diba deklarasyon ng gobyerno December 25, ginawang legal holidays yan. Kayo hindi naniniwala dahil illegal po kayo. Illegal kayo, diba? 13 months pay. Kanino nagmula yan, diba? Sa kapanahonan pa yan ni Marcos na pinirmahan niya para do sa mga tao na nagtrabaho sa loob ng gobyerno, the government employee, ay makatatanggap sila ng 13 months pay. Pagdating naman do sa December, sunod-sunod po yung mga Christmas party. Hindi naman kayo naniniwala sa Pasko, tira kayo ng tira sa Pasko, nagkikiparty naman. Tira na tira kayo sa Pasko pero nagkikiparty naman kayo. Ano ba naman kayo? Mag-isip kayo, di ba? Mag-isip kayo. Good evening, Brad, from Sinakaban, Misamis Oriental. Magandang gabi po, idol, watching from General Santos City. Hi. Hello. Now,
Pwede naman. Brad, wala talaga sa Biblia yung December 25, Brad. Bakit mo pinipilit Katoliko? Normal. Wala sa Biblia, normal. Dahil yun nga, sinabi ko sa inyo, the Bible is not a calendar. Hindi po kalendaryo yung Biblia para maghanap ka ng petsa. Kailan ba sinabi na maghanap ka ng petsa sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Ay doon ka sa Biblia. Wala naman. Sa kalendaryo meron. Ngayon, kapag tumututol ka sa kalendaryo, if you reject the calendar, then gawa kayo na sarili nyong kalendar. Gawa kayo na sarili nyong kalendar at lagyan nyo na the birth date of Jesus Christ. Ito yung mga kuan, yung exact. Yung mga saksing Jehovah, meron silang tinatawag na ito yung kanilang libro. Ito yung libro sa Jehovah's Witnesses. Tignan ko ito. Ito ang libro sa Jehovah's Witnesses na ano ang turo sa atin ng Biblia. Ayan kung hindi ninyo alam, meron silang nakasaad dito sa kanilang payag na ang December 25, sabi nila ay kung hindi October po yung piyetsa yung buwan. Hindi man lang nila nilagyan kung ano yung pizza, basta sinabi lang nila na October po. October daw, sabi nila. Ngayon, I don't know kung saan nila binabatay itong October sa Biblia, wala naman. Meron silang meron sila ditong pahayag sa nakakatawa itong Jehovah's Witnesses. Ayaw nila ng Christmas kasi pagan. Meron silang statement, babasahin ko itong statement nila. Meron silang sinasabi na December 25 mali ang kapanganakan kasi ang exact na buwan is October kasi pagka December daw is may snow. Hoy, wala namang snow sa Bethlehem. Meron akong mga followers doon sa Jerusalem. Isa nga nagpunta si Brother Dante Magallanes doon sa Bethlehem. Brad, ganito, nag-video call ako. Walang snow dito. Bakit ipinipilit ninyo na mag-snow yung kwan? Wala palang snow doon May mga snow naman pero sa bandang bukid lang. Dapat alam ng mga alipuris ni kwan. Akong masupport ni Mukol kay naipit sa mani ni ang kuan. Sino ba ito? 23 nanood sa YouTube channel natin. Meron tayong 23 na nanood. Sige. Salamat nga sa 23. Anyway, hindi naman to sikat yung channel natin kaya 23 lang yung nanood. Konti lang subscriber natin. Normal. Pero salamat na rin sa 23 Salamat sa inyong panonood. At dito rin sa ating Facebook, hindi naman tayo sikat. 34 lang. Abay, kung sa survey, hindi nangungulilat. Pero sige pa rin tayo. For the church and for God and the church, no? Pro Dio et Ecclesia, sa Diyos at sa kanyang simbahan. Mayroong nag-comment komentaryo na lang yun in town akong masuport ni mo kay pait panahon karon kung unsay magkat-on maunang kahay pagkamatyan maong hala padayon sa imong programa. No, mali yung reason mo na kung ano yung nakagisna natin na liwanag na relihiyon ay dyan tayo mali. Yan, hindi yan tinatanggap. Kami mga Katoliko, wrong ang moingon ta nga kung unsay relihiyog na matan maura ni giniamo. That's wrong. And that is what we call the irihis na rason yan. What if kapag ikaw po ay ang nakagisnan mong relihiyon ay Islam, doon ka rin na mananatili. Pag ikaw po ay nakagisnan ang relihiyon mo ay Satanism, mananatili ka rin doon. Alliance, mananatili ka rin doon. Hindi, saliksikin mo kung ano yung tunay. That is why marami na po mga pastor na nagsaliksik ng husto ay bumalik sa Katoliko. At marami na rin na mga
kapatid natin na nasa ibang non-Christian religion na nagbalik loob na po sa simbahang Katolika. Straight to the point. Live. Nagbalik na po sa Iglesia Katolika. Ngayon, ang sinasabi nila na mali ang December 25, nakakatawa. Makikita at mababasa December 25, birth of pati na rin ang salitang Christmas. Doon sa sa Biblia ba yan ni Jimmy Swaggart? Correct me if I'm wrong, sa King James Version, mayroon sa bandang huli. Dito sa akin, ang The Catholic Youth Bible Revised, New American Bible, mababasa din dito sa Luke chapter 2. Ayan doon sa tinatawag na Live It. On December 25, we celebrate Christmas, the birth of Jesus. Klaro po, sa loob ng Biblia. Sa loob ng Biblia. Kaya kung yung mayroong Seventh-day Adventist na nagtanong, saan ba sa Biblia ang December 25? Ayan, sa Biblia, December 25. Dito, magbasa tayo ng isang history pa rin. Ang Collier's Encyclopedia of Knowledge. Ayan magbasa tayo ng ibang libro patungkol ito sa tinatawag na Christmas. Kung ayaw ninyo maniniwala sa Christmas, din hindi naman kayo pinipilit ng simbahang Katolika. The Catholic Church does not force you to believe. Bahala na kayo. Pero ito yung tandaan ninyo wag kayong magkipasko. Hindi kayo naniniwala ng Pasko di ba? So wag kayong magkipasko. Pangalawa, ayan yung Collier's Grolier Encyclopedia of Knowledge. Anong banggit dito? Ayan, naka-focus kasi tayo sa laptop natin, kaya hindi tayo naka-focus sa camera dahil pag walang sipa itong volume natin, mawawala tayo sa ire. Christmas is the feast of the birth of Jesus Christ, celebrated on December 25. Period. Period. Papadilta. Straight to the point. Live. Yan. History na yan, Nagkamali ba talaga ang history? You cannot question the credibility of the historian. And besides, mayroon niyang editor. Hindi maaaring i-publish lang basta-basta ang history kapag walang editor. At mayroon niyang editor. Ngayon, kapag duda kayo sa December 25, mali ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo din. What is the exact date of the birth of Christ? About the birth of Christ. Salamat sa mga star senders natin ngayon, Brother Jang Kanan niya. Jugkart, salamat nga pala sa inyo, sister. Magandang gabi. History bot-bot po. Kaya nga sinabi ko sa inyo, kung bot-bot ang atong kasaysayan, pag-provide sa mag-ebidensya nga bot-bot ang atong kasaysayan. Kung mali ang statement sa kasaysayan nga December 25 ang natauhan sa atong Ginoong Jesucristo, paghatag mog legal, paghatag mog solid or kanang factual evidence nga og dili December 25 na tawo nga atong Ginoong Jesucristo din, unsa man ang adlaw, unsang bulana, unsang pitsaha. Straight to the point. Live. On the spot. On the spot. Ganyan lang kasimple. Kung dili December 25, what is the exact date? Mayong gabi, brother, from Joshua Muridas. Ayan sa YouTube channel natin. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. See? Mindset ba? Mindset. O sa may tawag aning Merry Christmas. Bakit Merry Christmas, Brad? Ano yung ibig sabihin ng Merry Christmas? Merry ibig sabihin full of spirit. Christ, si Kristo. Ayan bakit Merry Christmas? Kasi hindi yung Mary na Mother Mary Mary means full of the Spirit. Si Kristo siya may-ari ng Spirito siya yung source of the Spirit. Anyway, siya yung nagbigay ng Espiritu at ang Espiritu sa kanya rin.
Kasi Diyos yung Espiritu eh. Alangan naman kasi wala sa Kanya yung Espiritu. Di ba? O nasa Kanya. And in fact, siya yung nagbigay sa atin ng Holy Spirit. I will give you the Holy Spirit. Tagaan ko kamo Espiritu Santo nga mo'y mugiya, di ba? Yung sinabi niya kay doon sa Book of John. Now, yung tinatawag na Christ, totoo yan, yung ipinanganak ni Mother Mary, si Kristo yan. Lucas 2:11. Ngayong gabi, di ba? Ay isinilang sa inyo ang Kristo, ang Panginoon, di ba? Yung banggit sa kwan. Mary, Christ, Mass. Bakit Mass? Misa, Masa, pinadala, di ba? John 3:16. Kaya nga nung nakita ng tatlong hari na nagsidalaw, sinamba si Kristo. Ngayon, mag-isip kayo mga iglesia ni Kristo na at mga saksing Jehovah at lahat ng mga denominasyon na nagsasabing Christ is not God. Bakit sinamba si Kristo sa araw mismo ng kanyang kapanganakan? Normal na tayo rin mga Katoliko sa araw ng kanyang kapanganakan ay magdaraos ang simbahang Katolika buong mundo ng misa. Wala pong Katoliko na hindi nagdaraos ng misa pagka December 25. Nagdaraos tayo ng misa. Hindi mawawala sa atin yan. That is the center of the celebration is Christ, the Holy Eucharist. Siya yung nagkatawan tao para i-offer alang-alang na rin sa atin. Kaya nga hindi mawawala sa atin ang Mass, Misa, Holy Eucharist, because ang Misa, that is Christ, is the center of that. Brad, hindi naman natin makikita si Kristo sa loob ng sa ating ngayon dahil wala na, makita siya sa langit. Kaya nga, because of the Holy Eucharist, we receive Jesus Christ. Straight to the point. Live. Tandaan ninyo yan. Basa, comment ka po. Comment nyo, mabasa sa libro ni White, This is with God, This Day with God. Page 360, the 25 December has long been commemorated as the day of Jesus' birth. Meron pala eh. Meron pala. Kaning mga sulpot pang bulabog lang. Basa comment. Nagbasa naman tayo. Nagbasa naman tayo ng komento ayan. Isa pagapo ang naa sa Biblia, ting init na tao si Jesus dili panahon sa ting tugnaw. Sabay nag-ingon nimo og ting init. Man na mabasa sa Biblia nga ting init. Alam mo ba ang climate sa Bethlehem? Tagaron ka ba? Mismo nga siguro nag-research lang kayo ng mga Google. Ay ba, nag-store ayun ni Google. Ay tagaron ka ba? Alam mo ba ang climate ng Bethlehem? Kailan nagsimula yung mga winter, kailan magtapos yan, at kailan yung summer, kailan yung mga autumn, spring, winter, summer. Alam mo ba yan? Yung alam mo kasi, lindol lang dito sa Pinas. Nakaramdam ka lang ng lindol konti, nagpost ka na sa Facebook, linog na po di ay. Pero climate ng ibang bansa, di mo alam. Wawa ka naman. Ang alam mo lang kasi, tumatanggap ka lang ng regalo, palibre. Ang alam mo lang, tumatanggap ka lang ng regalo, libre. Kaya nga, pagkatapos ng regalo, usig naman kayo ng usig sa Katoliko. Usig naman kayo ng usig sa Katoliko. Yung Katoliko, paganismo. Kung magbasa kayo sa history, mas nauna pa nag-celebrate ang Katoliko kaysa paganismo. Kung mayroon mang paganismo na nagselebrar ng kalang Diyos-Diyosan sa December 25, wala tayong pakialam dahil kanila yan, selebrasyon nila yan. So what? So what? Halimbawa, kapag ikaw ay
Ako, halimbawa lang ha, munti ka na sana. December 20, 1990, yung gumawa, yung 70 Adventist na fake account, na nagtataka ako na si FDE Gapo, may fake account. At nag-message daw sa isang 70, hoy, pareho kayo ni Bacalares, debate tayo, kayong lahat, wala akong inurungan. Oh, hindi na. Nung tiningnan ko, updated profile picture, 11 ago. 11 hours ago. Oh, hindi ito akin na. Wala naman akong account na ganito. Kinuha dyan mga picture ko at nilagyan pa ng mga background sa mga picture ko. Nako, yung birthday mali pa. Tama na sana yung taon. Yung birthday mali, December 20. Pagka nga ba December 25 ay halimbawa yung mga halimbawa lang may mga Diyos-Diyosan talaga na nagselebrar ng December 25. Ibig bang sabihin ang December 25 Diyos-Diyosan na rin? Iba yun sa kanila. Sa amin hindi, kasi birthday ni Kristo ito eh. Birthday po ni Kristo ang ginugunita namin. Kaya in short, we no longer a part of that idol celebration. Catholic is not a part of wala naman tayong ganon, pre. Si Kristo po yung ginugunita natin, pre. Oy, Rex Kabahog, kasi nakatira ka sa Jerusalem, may part nga nag-iso during that time. Testimony ng mga nakatira sa Jerusalem. Paano kasi? Nakatira lang siya ng bulobundukin at sinabi na lang na, ay, tagtuyo, taginit. Out, nako, di mo basa og comment. Ano ba comment mo? Paano ako magbasa ng comment? Ang ako ratubag dapat dili maghimo-himo kay wala nasuwat sa Biblia pasabot. Dili gusto ang Ginoo nga mag-celebrate sa iyang birthday. Og wala ba di ay nasulat sa Biblia, dili ba di ay ta mo celebrar? Base nalimot mo nga ang Biblia kulang ang detalye, kulang ang impormasyon. Ang Biblia dili man na kompleto nga impormasyon. Ebidensya sa magiingon ni San Juan, binisayon na lang ginako ni kay para magkasabot yung magtarong ani. Ako na lang mag-adjust. Supposedly Tagalog ba yaon ta karon kay gabiing dako. Pagkagabi kasi Tagalog section ako, pero may mga gahi magugo ni binisayon ako ha. Ang Biblia di na kompleto nga mga panghitabo sa kinabuhi ni Santa Maria, kinabuhi ni Kristo, kinabuhi sa mga apostoles, kinabuhi ni San Jose nga bana ni Santa Maria. Di na kompleto. O magali masuwat din sa Biblia giun sa pagpatay si San Pablo, si Bartolome, si Tomas, si Mateo, si Lucas, si Marcos, San Juan. Wa sa nabutang dinhi kung giun sa pag-anak si Santa Maria, kinsay mamagpapa niya. Wa sa nabutang dinhi giun sa unsang hitabua ug unsang gibuhat ni Kristo 12 pataas. Why na record ana? Ang kanara bang inyong rason mo gini inyo Bible alone, diara kita muungot brad kay Bible alone. Wala ba kita tudloy sa tong Ginoong Hesukristo nga mag Bible alone ta? Mo na mukapit yung kasaysayan kay naay mga panghitabo nga wala sa Biblia nga gidugtong sa kasaysayan. Halimbawa, nag-ingon ang Biblia, si Kristo mismo namulong ha nga magubat ang nasod, batok nasod, linog, kamatay, kagutom. Wa na kana lang daan ha, magubat nasod, batok nasod. Nag-ingon ba si Kristo nga kanang nasoda mao ni magubat? Pero nganong nituo man ta nga ang Japan ug ang Amerikano gapatay panahon sa World War II because of history. Nganong nituo man ta nga ang mga British nakigpatay sa mga German World War I, nganong naay World War I? Nasod, batok nasod, nganong mituo man ta? Because of history. Karon nga present, wala naman ma-record sa kasaysayan. Kay ang kasaysayan kaniadto pa man sila record. Karon nga mga presenting, wala na gina sila ga-record sa ilang mga hitabo dito nga kapag gawa sila libro nga ang Hamas ug Israel gagira. Ang Ukraine ug ang Russia gagira. Wala. Pero anong nakahibaw man ta? Because of social media. Imposible kayo, wag kakabalos ka matuoran, nagsigi kag hawid og cellphone kada adlaw. Bali bida. Straight to the point. Live
On the spot. On the spot. Awa. Daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Hesus. Sinaksihan sa iyang mga tinunan nga wala mahisulat ining basahona. San Juan 20:30. Ya, nga tuo kag kumpleto ng Biblia. Dili. Next, unsa pa? San Juan 21:25. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Hesus. Kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili paigo nga kasudlan sa mga sinuwat. Daghan pa jud kaayong butang nga gibuhat ni Hesus. Nga angayan gyud naton timan atong tuuhan. Asa man ni karon? Kanang gibuhat ni Hesus nga wa masuwatan ning Biblia. Una, birthday ni Kristo. Tinuod wala sa Biblia. Pero gibuhat ba na kaniadto sa mga apostoles? Yes. Ebidensya, ngano si Lucas nakabalo sa 30 anyos ng panuigon ni Kristo, nagsugod sa siyang ministeryo. Nganong nakabalo man si San Lucas nga 30 ang edad ni Kristo kung wala magsaulog birthday si Kristo? Straight to the point. Live. Ha? Mindset ba? Mindset. Komentaryong walang pinanigan. Straight to the point. Maiinit na isyo. Tinutukan. Straight to the point. Karon, deklarasyon man na sa simbahan ninyo, i-opisyal gani na. I-opisyal ni Pope Julius I nga igsak yun na siya. Ano? Nakabalo si San Lucas. 12 ang edad ni Kristo, nasa templo. Ha? Kung wala siya nakahibalo, kung wala sa ulog o birthday, mo ni pangutana, pag anak ni Kristo, Brad, nagsaulog na ba birthday? Labaw pa sa ulog to, unsam din ng gisimba pag isa tulog kahari. Mindset ba? Mindset. As kang paita ng mga tawhana. Bida ninyo. Straight to the point. Live. Ha? Episo 3:10. Basahon na to. Nawan ang giingon sa Episo 3:10. Ining maklaro, magbisaya na lang sa kuan ni. Gay kigulo ni uban di jud sabot. Ya, aron pinaagi sa iglesia masayran karon nga ang pangulo o kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios diha sa nagkalain-laing pagi. Pinaagi sa iglesia masayran. Munang because of the church, we know the birth of Christ. Kamo magsige mo tabi ani social media, di gyud na tinuod. Normal naman na nga wa mo makahibalo sa birthday ni Kristo kay di gyud mo sakop sa panimalay ni Kristo. Aha. Kung sakop pa mo sa panimalay ni Kristo, kabalo gyud mo sa birthday. Anak pa mo sa Ginoo, kahibaw gyud mo sa birthday. Mura ra ba na anang di ta sakop ako? Og di ka sakop diri sa among panimalay unless and until kung tug-anan ka nako, kahibaw ka sa kong birthday. Really, di ba? Mo na ang rason. Kaming Katoliko nakahibaw mis birthday ni Kristo because kami ang tinuod nga sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo ug naa mis panimalay sa Ginoo. Ha? Kamo wa man mos panimalay sa Ginoo, normal nga wa mo kahibaw. Si rubalan sino yung utok. Straight to the point. Live. Ha? Si rubalan sino yung utok. Oh. Ya? Sige, magputak-putak. Ewan sa pa'y giingos Biblia. Basahon na to. Buhat 16:4. Naon na to ni. Kanang niingon si Kristo ba, Brad? Nga, buhat 16:4. Sa ilang pag-agi sa kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtotoo. Ang mga lagda nga gikauyonan sa mga apostoles o sa mga pangulo sa iglesia sa Jerusalem o gipahimang nuan sila sa pagtuman niini. Sos Ginoo ko. Klaro kay na unsa man ay tawag na mga otorisasyon na sa atong simbahan. Kamo sa may otorisasyon niyo sig duplicate mo gyud pang tagaan. Ha? Wag mo gitagaan, sig duplicate na lang in taon. Ya magapil-apil mo ana hasta ng bida ni mga tawhana ni. Straight to the point. Live. Komentaryong walang pinanigan. Straight to the point. Maiinit
init na isyu, tinutukan. Straight to the point. Oras 14 minuto na makalipas ang alas 9 ng gabi. Ano ba? Yan, ganyan. Mindset, lagay nyo. Pao di ay mo kahibaw, kaya di mo tinuod sa kops panimalay ni Kristo mo di ay. Pero, katawanan ani nila no. The very big funny sa ilang mga kuan, mga banat. Dili may Pasko, dili may moto. Hoy, kanang Pasko, Junas, Biblia gitudlo. Anak dayon. Hoy, dili may moto og Pasko. Okay, kanang Pasko, pagano. Pero padawatag regalo bay. Balibaran pa los-los. Matod pang bulawan, maglisod ko balibad ani bro gaps. Pagano mo kana sa ato pananawat pag regalo gikas pagano ning trabaho ay bida ni mga tawhanan ni. Mayong gabi bro, watching from Sunlaw is Gingoog City, si Clark Paul Pajardo. Brother Roland Parts, may gabi Brad John Bintayaw, magandang gabi, sakto gikan ni Len B Studio. Jody Dinsig, ikaw ang magtanong kasi ikaw ang kumahanap. Lucas 28, ting init na gapo. Mindset ba mindset? Lucas 28, ting init din na. Isa may gaingon ni mog ting init na. Gaingon na yung Lucas dyan. Adlaw kadtos ting init na tao nga itong Ginoo, anak. Ting tugnaw ba? So, ting tugnaw ninyo. Nariting tugnaw nga ting init. Nabalin ni noon nila nato basahon daw na Lucas. Bisayon sa nako niya kay Bisaya ron kay kagnaong siguro ni comment. Kita na lang mag-adjust ani. Kay aron magkasabot yung kagtarong kay ang tuyo na to adere para masabtan lang gini sa atong mga naminaw. 8 ko no. Niadtong dapita may mga magbalantay sa mga karniro nga nagtukaw sa kagabion aron pagatiman sa ilang mga hayop dito sa kamahan. O ganing wala ga isno. Kay kung nag-isno pa niya, hipos. Mitungha kanilang usa ka anghel sa Ginoo nga nadagaan na sila si Maya sa Ginoo ug nangalisang sila pagayo. Apan miingon ang anghel kanila, ayaw kamo kahadlok. Kaya niya kung nagdalag mayong balita alang kaninyo nga makalipay pag-ayo sa tanang katawhan. 11. Kay karong gabi una natao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas ang Kristo nga Ginoo mosugot sib sa madili. Na-record mo ginas Biblia na tao. Assignment niyo sa nga laing sikta og dili December 25 na tawhan na unsa man ang adlaw na si Bacalaris pastor sa Sabadista ni Eskwela Kunog Theology pag-abot sa birthday ni Kristo wa man kahibaw. Ay wa man kahibaw ni pastor Bacalaris bida na lang. Straight to the point. Live. Mo ganin na ipastol. Kay wa guys no, asam nagingon nyo, gadi man na kay guys no, sa pagkatao na niya. Mindset talaga na ni mo. Pastilan na lang in taon dolor. Unsang taon mo oy? Mao lagi na kung gingon og dili December 25, unsa man ang adlaw? Ano ra gud ka sa unsa man ang bulana, unsa man ang pitsa din. Asa po na mabasa sa Biblia na og Biblia ang basihan. Nya kanira. Ngayong gabi kinsa ang unang pangulong pari bro og moingon ka sa New Testament si Kristo. I think init na tao si Kristo ade ting bagyo sir. Dida ting init mo din hantod karon ang inyong ulo init kayo. Init kanyang ulo si mga tagis Katoliko ba? Mo di ay. Wala kami mga Katoliko kay tingtugnaw man abot og Disyembre tingtugnaw mo na nga bugnaw jud kay mong ulo pirmi mong kasing-kasing bugnaw. Unang panahon sa Pasko bugnaw kay mig tinagdan ba? Bugnaw kay mig tinagdan ba? Oh holy night, the stars are brightly shining. Kamo kay ting init na tao inyong Ginoo mo nang inyong ulo perting inita hantod karon. Mo nang agis kay init inyong ulo hapit na maupaw.
Yung ulo hapit na maupa. Ay! Askang paita. Ha? Piting paita gini. At Brad, kanang mga SDA nagyaga-yaga lang na si Mona. Sana atol ni kabuangan diri kay utay laing lingaw. Ato ni Mog awing riba. Sabot na si Kabaho guay tarong comment pulo sa mga mangaway gani ka kanang kaybaw kas birthday Kristo. Pero kanang wa ka kaybaw birthday Kristo sigag pangaway sa Katoliko pagpuyo na langoy. Straight to the point. Live. Mao di ay. Nya kanang inyong giingon yung mga sinasabi ninyo na wala sa Biblia, huwag kayong maniwala. Ay ba? Mali po yan. Brad, katong giingon ni Kristo nga daghan ba kayong mga gibuhat ni Kristo nga wa masuwat diri sa Biblia? Unsa man na mga Holy Eucharist miracle, buhat man ng Kristo. Di man na buhat siya wa. Wa man na mapatik sa Biblia. Kanang birthday sa atong Ginoo, nang patik sa Biblia, pero gibuhat gyapon na nila. Kay wa pa magsaulog si Kristo sa iyang adlaw na tawhan. Maig mo ingon sa Lucas mga 30 na katuig ang pangindado ni Kristo. Di yung kakahibalo sa iyong birthday, di ka magsaulog. So kasaulog to. Nakahibalog ito. Kay kung wato nakahibalo din ngano man nga nagsaulog. O ngano man nakahibalo ba? I-mindset na lang guna ninyo goods. Ha? I-mindset na lang guna ninyo. Pasko sa prisuhan ang sabadista nga kasuhan. Ingon kong Brad Wendell talibong ba nga may nang tag mangayo na siya pasaylo Brad public ba pura okay ko doon ta sa ato ni patagamon ay patay gilooy baya nang Bible alone na sila pero sige Bible ilang gigamit gikas Katoliko sakto Bible alone magamo sa ato pa without kanang gawas sa Biblia ayan na magdawat librong white ay dawata kay di man na Biblia mga references gikan Katoliko yung itirag Katoliko ay mabasa na kay di man na Biblia anang mga ubang mga dokumento nga proud pa kay ibasag kasaysayan nagbasa kasaysayan di mamnoo ay na basahan niyo kay Biblia magamo sitas to sitas bersikulo to bersikulo di ba mo na yung gusto yang anong inyo man ang itabi social media dili December 25 na taos Kristo ngano nag-ingon bag Biblia nga dili December 25 na taos Kristo? Straight to the point. Live. Nag-ingon bang Biblia nga dili December 25 na taos Kristo? Ay. Askang paita ni mga tawhana na bida na lang. Straight to the point. Live. On the spot. On the spot. Pangulong Pari mangga ingon kag unang Pangulong Pari arita sa New Testament bisan pagkinsay nauna diha bisan pagmudagan ka atong Old Testament kasi kuan may Pangulong Pari Brad sa Old Testament pag abot sa New Testament si kuan may Pangulong Pari bisan pag pila ka mong Pangulong Pari mong ingon diha usara ang Pangulong Pari si Kristo ra ang Pangulong Pari straight to the point live si Kristo ra ang Pangulong Pari kanang mga pari nga naa sa sulod sa simbahang Katoliko kami nga mga membro kanang mga kaparian niambit na sila sa pagkapari ni Kristo dili sila ang Dios inamanggoy uban ni pamugos nga mga pares Katoliko Dios man na ninyo oy mga pare sila sa Dios. Reverend Father Darwin Gitgano, dili Dios. Pare sa Dios, dili Dios. Amo na magklarohon na daan ba kay lisod nganing magwan. Pare sa Dios. Og ang pangulong pare ni Reverend Father Darwin Gitgano, isip siya nagpare si Kristo. Kay pangulong pare man si Kristo, therefore si Father Darwin pare po. Walang man og ikaw general ka sa sundalo nya mong masumusunod tanod di na pwede kay general ka sundalo normal lang imuhang alipuris mga sundalo pod lisod magkaining general ka chief of police ka nya mong masumusunod katong mananumay og
humay, hindi na pwede. Kung chief of police ka, ang imong mga sakop, pulis, had. Alang-alang magang sakop ni mo dito, bumbiro. Hindi mo na pwede. Ora ang imong mga sakop, kapgo. Bawal. Ang sakop pa ng kadre, mga kapgo, normal na. Kakapgo mo na, kadre. Labaw-labaw ba? Kung general po ka sundalo, imong sakop, sundalo pod. Alang mag-general ka sa sundalo, niya imong sakop dito. Istawag ani ni ang mason. Hindi na pwede. Ang imuhang mga sakop, mga libor. Okay, nag-iskapo na sila bro, dala pamayabas. Mali di ang Biblia nga nagtudlo sa Biblia nga panahon init. Mao laging init imong ulo. Init imong ulo pirmi aning Pasko. Siguro nag-init ani imong ulo ron kay wa ka kadawat og regalo. Mga sulpot raman mo nang wa gid mo kahibaw sa birthday ng Kristo. Ana ra ka sayon. Straight to the point. Live. Basahon sa nato ning komento diri sa YouTube channel natin. Naaday tay mga 46 kabuk nanood sa atong live sa YouTube channel. Hello. Mayong gabi ninyo dia. Antos-antos lang sa taha. At least na ata diri sa atong effect nga OBS. Kaysa magpasulod tag bisita, mawala gyud ang atong live. Salamat ninyo pero wala ko kabasa og kinsay nag-comment diri. Naulahi mo guning ato ang live god sa YouTube channel kay do bar down to ganina ba. Previous 1 hour ago. 12 watching diri sa ako diri sa ako is 46 na nood. Wa may nag-comment diri sa ato isa ka buok pero at least natay nanood nga 46 ka buok diri sa atong kwan. O sa atong tawag ganing Facebook sa mani di man ta sikat so naragid tay 41 ka buok. Salamat sa atong mga star senders karong gabi una. Unsa magsugod ang simbang gabi bro? Anticipated mass Misa de Gallo. Ugma magsugod. Yes. Ang simbang gabi mag-uusap-usap tayo at atin yan tatalakayin. Bakit ang mga Katoliko meron tayong simbang gabi? At paalala lang sa lahat simbang gabi. Si Kristo po ang puntarya natin. Hindi po plaza ang puntarya natin. Hoy, shh. Si Kristo po ang kadit natin dyan sa loob. Hindi yung mga syuta natin. Wala naman ako syuta. O kayo? Hindi po yung asawa ninyo ang kadit ninyo. Si Kristo po ang kadit natin sa loob ng simbang gabi. Siya po ang purpose natin doon. May iba kasi na nagsimbang gabi ay plaza yung puntarya. Antik note. Kasi simbang gabi yan, we have to wear proper dress coding. Hindi po parte ang simbang gabi at hindi passion show. Na magkaroon kayo ng ipok-ipok diha or magpakubag mo diha kitang pusod. Bawal yan. The church is not passion. Tandaan ninyo. Oras 27 minuto na makalipas ang alas 9 ng gabi. Wala natin sa pas na oras. Napod mga sulpot para makamata na sa kamatuoran. Pra Manila, si Jerry Katana. Wala natin sapat na oras hanggang sa susunod muli. Ito yung lingkod Brad Eugene ka po magsasabi po sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Mag-ingat po kayo lagi. God bless. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point. Straight to the Point.